Po, God bless po, welcome back. Coach Haji po, nagbabalik po. Dito po tayo sa tabing dagat. Ito, maliwanag po siya. Yan, yan. Pakikita ko sa inyo. Yan. 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 Okay. Thank you sa magandang. Okay po, God bless po. Thank you sa magandang lokasyon. Dito po tayo sa tabing dagat, nagbibigay ng paparelax lang po. Pero ang tatalakayin po natin yung nangyari at naganap na hearing dyan sa Senado regarding do sa loto, na bigyan natin ng kaunting reaction, yung opinion lang natin base doon sa ating nakita na una panood ng mga kaganapan sa Senado, di ba? Base po kasi doon sa mga nagkomento, lalong higit doon sa kala Maharlika, di ba? May mga komento siya doon regarding doon, para daw lang, parang nagiinuman lang sa Senado, nagkukwentuhan. Pero ako, bibigyan natin ng kaunting bigat yung reaction na yan. Tingnan natin, abot lang po ng aking makakaya. Magandang hapon po mga pala sa inaabot ng programang ito, at magandang umaga do sa ibang parte na umaga po. At God bless po sa lahat. Sa mga hindi pa po nagso-subscribe, subscribe na po kayo sa Coach Haji Vlog. Kung hindi naman po at mabigat naman po yung subscription, kahit like na lang po, or comment sa baba, or share na lang, masaya na po kami. Sobrang na-appreciate ko po yung mga nag-subscribe po. Maraming salamat po at God bless sa lahat. Thank you. Okay, bigyan natin ng reaction yung nangyaring hearing dyan sa Senado tungkol dun sa, diba, sa loto natin, ng pinangungunuhan ng General Manager na si Mel Robles, at saka dun sa Senado naman, ang nangunguna dun, ang nag-imbestiga ay si Senator Rapi Tulfo at saka si Senator Coco Pimentel. Pero base po sa napanood ko, kita ko naman okay naman. Maayos naman po yung mga kaganapan, na bibigyan naman ng kaunting reaction, na bibigyan naman ng kaunting bigat yung mga tanong na nasasagot. Kaya lang minsan sa aking napansin, parang siya yung sa aking parte lang po puro mungkahi na lang po yung nangyari doon sa Senado. Parang relax sila, di ba? Relax na rin, hindi katulad ng unang hearing na medyo tensyonado. Nakita natin, relax Parang walang bigat, parang bawat sagot, bawat kuan na nabibigyan natin na parang malumana yung mga bagay na nangyayari. Yung parang wala po, yung dating nakikita natin yung angas nung ating nag-iimbestiga, yung nagsasagawa ng kuan ng investigasyon sa Senado. Yung una, kita natin yung angas ni Senator Rapi Tulfo tapos ni Coco Pimentel. Kita natin yung angas. Pero part nung kahapon na investigasyon, yung hearing nila, Webes yun. Parang nawala yung angas Parang nawala yung bigat, wala yung, parang sa aking pananaw lang, parang nagbibigay na lang ng mga tinatawag na mga question. Yun napansin ko. Parang karamihan nung ni Senator Rapi Tulfo, puro mungkahi para mapaganda yung sistema ng PCSO, di ba? Opo, tama po yun. Tama naman po yung mga ganun para makabumalik sa pagtitiwala ng mga taong bayan, di ba? At saka bukod doon, makita ng mga tao, para kumbaga sa tao bagong bihis. Parang nakita ko doon, yung basa ko doon, parang binibihisan nila ng bago yung PCSO, yung mga opisyalis ng PCSO. Parang ito, ganito gawin nyo para ganito situation, para hindi pwedeng ganyan na yung, di ba? Parang puro mungkahi ang naganap doon, ang nangyari doon sa hearing na yon. Bagap na yung mga tinatawag na yung mga technicality regarding sa mga IT expert na mga may kinalaman doon. Pero yung kabuuhan, puro mungkahi, di ba? Ang inihintay ko po doon mga kababayan, ating mga
mamamayang Pilipino. Inihintay ko doon yung dating angas, bukod doon sa dating angas, yung nakita na yung bigyan dapat ng bigat ng punto. Unang-una, huli na di ba? Pangalawa, di ba kung tawagin nga sa salitang kanto, huli ka balbon, huli na Pero bakit walang tinatawag na bigat nung, di ba? Yung sabihin, parang di ba? Parang ang inihintay ko doon, o sige, para maiwasan yung tinatawag na yung tawang parang sige, temporarily leave ka muna or resign ka muna, General Manager Mel Robles. Parang yun yung inihintay ko dun yung sabihin nila Senator Rapi Tulfo na okay, siguro for courtesy or for para maiwasan yung tinatawag na impluwensya ni Mel Robles sa ahensya ng PCSO, siguro leave ka muna mga 1 week or 2 weeks ganyan or 1 month para yung investigasyon, di ba, hindi nakukulan siya, hindi siya na napakikialaman. Bagamat alam namin, di ba, bilang general manager, hanggat nandyan yung investigasyon at nandyan siya sa pwesto, pwedeng mabigyan ng tinatawag na yung may doubt ka. Yun ang inihintay ko doon, yung sabihin ng dalawang senador na okay, siguro dahil kitang-kita naman yung mga pagkakamali, kitang-kita naman na mag-resign ka. Dahil para yung ahensya hindi madamay doon sa kapalpakan ng mga ginawa mo o ginawa nyo, di ba? Resign ka o kahit mag-leave ka muna para yung investigasyon clear. Yun yung inihintay ko doon. Yung mga party na yun, yung mga rekomendasyon na gano'n. Pero nangyari po talaga, yun di ba? Malinaw na puro mungkahe. Para mapaganda yung ahensya, bihisan, maipakita sa taong bayan na ganito. Pero hindi, yung parte na nangyari, parte na ginawa ng PCSO sa pangunguna ni Mel Robles, kitang-kita talagang may ground siya. 'Di ba? May mga bagay, tapos isa pa doon yung tinatawag na yung unang sinabi ni Senator Rapi Tulfo na paimbestigahan niya sa DITC, yung BI or anong mga expert na yan, nawala na yun di ba? Yung angas na yun, yung hinihintay ko yun, yung ganon. I-report kaso nga di ba nagkaroon nga ng executive decision, di ba sila? Na hindi naman isiniwalat, bagamat yung executive decision ganon talaga. Hindi para malaman ng buo, pero bilang, di ba, mamamayan, siguro karapatan natin na malaman kung anong pinag-usapan nila doon. 'Di ba? Taong gobyerno po kayo. Kami yung naghihintay kung anong resulta doon sa tinatawag na executive decision niyo na 'yon. Mayroon bang bigat? Mayroon bang mapaparusahan? Mayroon bang madidemanda? Mayroon bang tinatawag na suspension? 'Di ba? Pero kitang-kita naman na-grounded talaga siya doon Unang-una, doon pa lang sa pag-i-edit na lang di ba? Sinabi niya sa hearing to sinabi ni General Mel Robles na totoong tao yun. Bagamat in-edit nila yung damit, pero totoong tao yun nandun. Paano magiging totoong tao? Kinuha nila yung model na yun doon sa isang brand ng damit. 'Di ba? Paano magiging totoong tao yan? Sinong pinugutan nila doon, 'di ba? O ipinatong doon. Paano masasabi mong totoong tao na yung inedit lang nila yung damit? Doon nga nila kinuha doon sa, di ba? Doon nga sa model ng isang brand ng damit. Pangalanan na natin, kamiseta, di ba? Doon nila kinuha, kitang-kita naman. Tapos sasabihin, totoong tao ba yung nandyan? Opo, damit lang po yung inedit namin dyan. Doon pa lang di ba? Kitang-kita na nagsisinungaling Nagpapalusot di ba? Pinalulusutan na nga Kumbaga tawag dun ikaw bilang senador, dalawa kayo dyan, di ba? Papayag ka nun, nilulusutan kayo ng ganyan na harap-harapan, di ba? Bagamat hindi natin inuusga yung kanilang mga yung capability, yung kakayahan nila. Pero kitang-kita naman na lumulusot Tinanong, totoong tao ba yan? Inedit lang po namin yung damit. Doon pa lang Paano magiging totoong tao? Doon nga nila kinuha sa model ng isang brand ng damit. Yun yung hinihintay ko doon, yung tinatawag na mayroon sanang
mayroon nakalaan na para, o sige, suspendido ka muna or mag-leave ka muna ng mga 1 month para hindi maapektuhan yung investigasyon at hindi mo ma-impluwensyahan yung ahensya, yung mga tao diyan regarding do sa investigasyon, di ba? O di kaya binigyan ng bigat ng 2 senador, may grounded ka mag-resign ka para maibalik yung tiwala ng mga tao o mga mamayan sa PCSO. Kasi ikaw yung ugat di ba? Kailangan mo mag-resign. Pero hindi naman sinabi yung magre-resign kasi wala nawala na yung trust ng mga tao sa PCSO. Ikaw ba bilang general manager isasangkala mo ba yung sarili mo para mawala yung sales niyan, di ba? Ikaw yung punot dulo ng lahat ng yan di ba? Taktika mo yan Kitang-kita naman na doon pa lang sa pag-i-edit nagsisinungaling na ba't hindi, di ba? Sa Senado, bago ka magsalita, nag-o-out ka, di ba? Na magsasabi ka ng totoo. Yung sabi niya, totoong tao po yan. Paano magiging totoong tao yan kinuha nga doon sa model ng isang brand ng damit. Sino pinugutan nyo doon? Sino yung nilagay nyo dyan? Di ba? Paano mo masasabing totoong tao yan? Di ba? Edit na edit, lahat inedit Kitang-kita na. Ibig sabihin, doon pa lang nagsisinungaling na si Mel Robles. Di ba? Yun ang isa sa mga hinihintay ko na sabihin nung sa hearing na yun na kailangan mag-leave ka muna ng mga 1 month o 2 months para hindi mo ma-impluwensya yung investigasyon o yung ginagawa naming para hindi mo makuha yung mga tao na nanga-involved dyan sa loob. At isa pa, para maibalik ng taong bayan, maibalik sa taong bayan ang pagtitiwala sa PCSO. Yun ang mga bagay na dapat na may mga moves dun, di ba? Bagamat hindi tayo nagmamagaling kasi siyempre, magagaling naman talaga sila. Pero nakapagtataka, para bang yung mga bawat sagot, bawat tanong ng 2 senador, cool na cool si Mel Robles dun sa mga sagot na hindi katulad nung unang hearing, talagang tensyonado siya. Anong ibig sabihin nun? Nagtatanong lang po kami Anong ibig sabihin nun? Di ba? Tapos lahat ng sa kabuuhan, puro mungkahi ang ginawa ng ating senador na Rapi Tulfo. Minungkahi na lang para ganito ang gawin nyo, ganito. Hindi nyo na dapat gawin yun, yung mga ganyan diba? Kitang-kita na nga Doon pa lang nagsisinungaling. Dapat yung pinaka-manager dyan, binigyan nila ng bigat ng pataw na, diba? Magkaroon ng kaunting delikadesa yung parte na yun. Diba? Dahil unang-una, nasisira yung ahensya, yung PCSO. Ang daming natutulungan yan. Ang daming napapagamot niyan. Ang daming umaasa dyan. Pag bumaba yung sales niyan dahil sa kanya, di ba? Apektado lahat. Anong ibig sabihin doon? Ba't hindi ka muna mag-leave ng 2 months o 1 month or 2 months o di kaya sinabihan nila, kailangan mag-resign ka. Yung angas, yung hinihintay ko doon, yung angas ng dalawa lalo na si Senator Rapi Tulfo, yung angas niya, na ganito, lahat ng parte ng mga nanalo, kukunin namin. Doon, sa taya pa lang doon pa lang sa date, kung saan nanalo saang outlet yan, kuha na yan di ba? Sabi nga ni Maharlika, kuha na, mahuhuli mo na talaga. Kung talaga may, bagamat tama naman yung sinasabi ni Senator Tulfo, yung regarding sa tax at saka yung pagbabanggain, yung nanalo, pumasok ba doon sa BIR? Okay yun Pero, yung involved doon, yung gumawa ng isang parte ng pagsisinungaling, pangloloko sa taong bayan tungkol doon sa sino nanalo at hindi naman pala yun, isang bahagi ng pagsisinungaling. Malinaw po yun, di ba? Pagsisinungaling yun O di ba? Kaya ka nga nag-out diyan, tapos magsisinungaling ka, grounded na kaagad. Di ba? Yun ang mabigat doon Yung angas at yung ngipin na dapat pinatutupad doon tama, yun ang inihintay ko. Pero hindi ko po kinukuha kasi magagaling sila. Yun lang naman inihintay ko bilang yun ang pinaka-reaction ko lang at ino-opinionan ko lang po. Salamat po at God bless. Sana maging maayos po sana yung parte na pag-iimbestiga dahil ang daming nanonood ang daming nakapuna na sobrang para bang nagkukwentuhan na lang doon, parang sabi nga ng iba, para nagiinuman lang, mga barka. Kasi cool na cool nga yung sagot
pag tinanong mo, hindi na siya tensyonado. Hindi katulad nung unang hearing. Tensyonado talaga si General Manuel Robles. Kita mo yung reaction ng mukha, pero ngayon cool na cool eh. 'Di ba? Iyon yung mga napupunan ng mga taong bayan. Anong nangyari? Magtatanong lang po. 'Di ba? Anong nangyari? Ba't parang nawala yung angas nung senador natin na si Rapi Tulfo? God bless nga po pala sa lahat. Salamat po at sana naman makita natin yung bagay na alam nating mali. Magsalita po tayo. Alam natin na hindi tama, pwede tayo magbigay ng opinion. Bilang mamamayan, bilang hindi po sa isang party na para bang naduduhadi tayo sa isang parte na parang di ba? Karapatan natin bilang mamamayan magtanong at magbigay ng opinion. At sana naman, huwag magagalit o huwag magtatampo yung nabibigyan ng kaunting opinion natin na ganong parte. Hindi tayo sa isang parte na para sirain. Hindi po eh. Nagbibigay tayo parang mapakinggan lang yung tinatawag na parang solusyon din naman yun eh, di ba? Mag-resign muna siya. O di kaya, di ba? Bigyan muna ng suspension. I-recommenda nila yan. Then, doon pa lang, di ba? Ganun, yun lang hinihintay ko. Thank you po. God bless sa mga nanonood sa inyo po. Sobrang mahal ko po kayo. God bless po. Thank you.